Ipinatupad muli ng Malasiki National High School ang sistemang class shifting o double shifting ngayong pasukan tulad ng mga nagdaang taon ng bunsod ng patuloy na kakulangan sa silid-aralan. Aabot sa halos 1,000 estudyante mula sa senior high school ang apektado ng naturang sistema. Ayon kay Assistant School Principal Norman Lavargas, matagal nang pinag-aralan ng paaralan ang mga kailangang adjustment upang maibsan ang epekto ng shifting sa mga guro at estudyante. Gayunpaman, hindi pa rin nito lubusang nasusolusyonan ang kakulangan sa pasilidad, lalo na sa dami ng mga mag-aaral. Samantala, ngayong panahon ng tag-ulan, isa pang hamon ang kaligtasan ng mga mag-aaral kapag napapansin na ang madilim na kalangitan, agad na nagsususpinde ng klase upang maiwasan ang panganib sa pag-uwi ng mga estudyante. Sa ganitong pagkakataon anya, nagiiwan ang mga guro ng mga gawaing kailangang tapusin sa bahay. Nagkakaroon din ng pagbaha at paminsang pagiging maputik ng ilang daanan sa loob ng paaralan na lalo pang nagpapahirap sa sitwasyon ng mga mag-aaral. Well, ma'am, just like last year and the previous years, double shifting pa rin ang classes namin, which means yung first shift kailangan pumasok ng 6:30 and then nag-e-end sila ng 12 ng lunchtime, and then yung second shift naman 12 and then mag-e-end sila ng before 6. Kasi nga due to lack of rooms pa rin. But during the first week, okay naman, may period of adjustment during that week, especially sa mga teachers. But as usual, they did well. Okay naman po lahat. Lahat po, ma'am. Lahat po. From junior high school to senior high school, lahat po. Kailangan gawin namin yun kasi talagang kulang kami ng rooms. Eto na, panahon pa rin na rin ng tag-ulan, at usually pag ganitong tag-ulan, we are for the safety ng mga bata. So sana, so beforehand, pag nakita na naming madilim, yung langit, usually, at nararamdaman naman namin na talagang uulan na, usually, sinususpend na namin ang class sa afternoon. So, yun ma'am. Especially medyo pag umulan talaga ng malakas, bumabaha in some areas dito sa school. Kaya, yun ang ginagawa namin. Usually naman, may madadaanan silang ibang daan. Yung mga nababaha lang, iniiwasan lang nila. Saka maputi, dito lang sa bandang senior high naman. Pero doon sa harap, sa junior high, okay naman po ma'am. Usually ma'am, before they cancel the class, either binibigyan yan ng assignment or module for them to take it home so that the next day, tuloy yung klase as for their next lesson. Kung ano man yung next lesson nila. So it's not really that affected. For the moment, as of last year, mahigit almost 1,000. But for this year, mga 800 something pa lang. But then usually nag-i-increase niyan as we go along sa first grading period, so first quarter. Tumataas yan. Bumabalik, minsan umaabot ng 1,000 at minsan 900, mga ganun. Well, we have to continue sa usual na offer namin. Especially, in-anticipate din namin yung revise na K-10. Which is in some schools, may mga pilot schools na inalis na yung 12. So, eventually daw, baka by next school year, yun na yung ifa-follow. Well, hindi naman totally mawawala yung grade 11 and 12. Except that pag nakarating na yung bata sa grade 10, bibigyan siya ng option whether mag-11 or 12 pa lang siya. And those are the technical courses. Kasi especially sa mga hindi na kayang mag-college, kung gusto nilang mag-11 and 12 pa lang, may option ng bata kung itutuloy niya yung 11 and 12. And for the rest, na gustong mag-college na, ay pwede na. Parang choice na lang nila kung mag-11 or 12 nila. Yun ang revise. But I think that shows na medyo may lapses sa K-12. Bakit kailangan pang magbago yun? So, may mga problems. Siguro, hindi naman lahat na hindi rin nakakapagtrabaho ang bata after 11 and 12. Wala din siyang, ganun din, nagka-college pa rin siya as is. So, bakit nag-11 and 12 pa? But actually, siguro pinag-aralan nila yan.
And actually, they come up with a solution, which is etong revise niya. Okay. Well, we're doing our best as usual. What is mandated by DepEd ay talagang nasusunod dito sa National High School, sa Malasiki National High School. And for the rest, for the parents naman, wala naman silang worries as long as nandito sila. Minimize or limit, wala naman kaming cases ng mga bullies, wala na po yung eradicated na yun. So, okay naman po. Wala naman pong ganung kalaking problema dito. And kung meron man, nasisettle naman kaagad kung may problema. So, your students, mga anak niyo po, will do well dito sa Malasiki National High School. Sa kabilang banda, nananatiling ipinatutupad ang programang K-12 sa kabila ng pagkakapilot muli ng K-10 sa ilang paaralan. Ayon kay Lavarias, sa susunod na taon, inaasahang lilinaw kung magkakaroon ng oportunidad ang mga estudyante na ipagpatuloy ito. Kanyang ipinahayag na tila may pagkukulang ang Department of Education o DepEd sa pagsasaayos ng mga programang pang-edukasyon. Para sa kanya, hindi na sana kailangang baguhin pa ang mga programang gumagana na, lalo na kung hindi pa rin sapat ang paghahanda para sa pagbabago. Para sa programang Zona Libre Patrol numero 3, Bombo Nerissa Ventura nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!